Todo ingat ang mag-asawang Alan at Openg sapagkat kabuuan na nito. Masilan ang kanyang pagbubuntis sa kambal, kaya lahat ng payo ng kanyang doktor ay sinusunod niya. May kumadrona na pumupunta sa kanilang bahay upang tingnan ang kalagayan ni Openg. May kalayuan ang kanilang tirahan sa ospital, kaya si Aling Petra ang kinuha nilang kumadrona. Napakamalinsangan ng pakiramdam ni Openg. 3 beses na siyang naligo, subalit ganoon pa rin. Nagtungo siya sa maliit nilang balkon upang magpahangin. Mag-isa lang siya sa bahay dahil bumaba ng bayan si Alan. Biglang humilap ang kanyang tiyan na parang may sumusundot din sa kanyang pusod. Nagpahit siya ng ipikasin. Nagbaka sakaling mawala ang hilab. Nasa ganun siyang ayos nang madatnan siya ni Alan. Nag-alala itong lumapit sa asawa. Ayos lang naman ito nang tanungin niya kung anong nangyari. Inalalayan niya itong tumayo upang makapagpahinga sa kanilang silid. Natigilan si Openg pagtayo na parang naiihi siya. Nanlaki ang mga matang napatingin siya sa asawa. Manganganak na yata ako, Alan. Nataranta si Alan nang marinig ang sinabi ni Openg. Pabalik-balik siya sa loob ng walang idea kung anong kanyang gagawin. Saka pa lang siya kumalma nang sigawan siya ni Openg. Napuntahan si Aling Petra. Inalalayan niya muna sa paghiga ang asawa bago nagmamadaling tinungo ang bahay ng kumadrona. Kahit masakit ang tiyan, mas nanaig pa rin ang inis niya sa asawa sa tagal ng pagbalik nito. Nagsimula na siyang kabahan dahil pakiramdam niya malapit nang pumutok ang kanyang panubigan. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig at nagsimula ng manginig ang kanyang tuhod. Hinimas niya ang kanyang tiyan at kinausap ang 2 sanggol sa kanyang sinapupunan. Para namang nakakaintindi ang mga sanggol dahil huminto ito sa paggalaw hanggang sa dumating ang kumadrona at si Alan. Unang lumabas ang sanggol na lalaki, maputi at napakalusog ng bata. Matangos ang ilong at taglay ang manipis na mga labi. Singkit din ang mga mata nito na bumagay sa maamong mukha niya. Muling pinairi ng kumadrona si Openg nang makita na lalabas na ang ulo ng bata. Muntik nang mabitawan ng kumadrona ang pangalawang sanggol ng masilayan ang kabuuan nito. Kung taglay ng sanggol ng lalaki ang maamong muka, kabaliktaran naman ito sa sanggol na babae. Hindi mo aakalaing kambal ang 2 sanggol dahil sa pagkakaiba. Parang mukha ito ng baboy. Mahaba ang mga kuko at mapula ang mga mata. Alimaw! Sigaw ng kumadrona ng masilayan ang kabuuan ng sanggol. Biglang tinubuan ng ngipin ng bata. Matatalim na kayang lurakin ang iyong balat kapag nakagat ka. Hinawakan itong kamay ng kumadrona at bigla itong kinagat. Kaya napasigaw ito sa sakit. Mabuti na lang at naawat ito ni Alan. Bumalik sa pagiging sanggol ang bata. Sa pagkakataong ito ay kahawig na ito ng kanyang kambal na lalaki. Kahit ang ina ng kambal ay napasigaw rin sa nakita. Itinabi ni Alan ang 2 sanggol. Saka nilapatan ng gamot ang sugat ni Aling Petra. Nanginginig pa rin siya sa nangyari, pero kailangan niya pang putulin ang pusod ng mga sanggol. Inutusan niya si Alan na ilibing ang inuna ng bata habang may araw pa upang hindi makuha ng mga aswang ang inunan. Pinilit sila ng kumadrona na ipagtapat ang totoo nilang lahi hanggang sa napilitang umamin si Alan. May lahi pala itong aswang ngunit hindi niya namana ang pagiging aswang ng kanyang ina. May ganito talagang pangyayari. Delikado kapag nalaman ng mga kalahi ninyo na may anak kayong kambal. Sa pagkakaalam ko, isa itong sumpa sa lahi ng mga aswang. Tama ka, Aling Petra. Kaya nakikiusap kami na huwag niyo na hong ipaalam kahit kaninong nalaman ninyo. Huwag kayong mag-alala, Alan, Openg. Mananatiling sikreto ang lahat.
Naaawa ko sa dalawang bata. Anong ibig niyong sabihin, Aling Petra? Nagugulo ang tanong ni Obeng. Nagpakawala muna ng isang malalim na buntong hininga ang kumadrona bago ito nagsalita. Mawawala lang ang pagiging aswang ng sanggol na babae kapag isa sa kanila ng kanyang kambal ang magsasakripisyo. Kailangan mo rin na painumin ng sariwang dugo ang inyong anak na babae upang mabuhay. Habang maliit pa ito, kailangan mong sanayin na hayop ang kakainin upang maiwasan ang pambibiktima nito ng tao. Nanlumo ang mag-asawa sa narinig. Nahabag na pinagmasdan nila ang dalawang anak. Nais lang ng mag-asawa na mamuhay ng normal ang dalawa, pero paano mangyayari ang nais nila kung ipinagkait ng tadhana ang simple nilang hiling? Nagpaalam ng kumadrona sa mag-asawa. Babalik ito bukas para tingnan ang kalagayan ng dalawang sanggol at ni Obeng. Hindi na sila pinapunta ni Aling Petra sa ospital dahil baka umano mag-amok ang bata kapag nakaamoy ng dugo sa ospital. Ito nang nagpresenta na kukuha ng mga gamot at mag-immunize sa dalawang sanggol dahil isa naman itong BHW. Pumayag naman ang mag-asawa sa suwestyon ng kumadrona. Makalipas lang ang ilang araw, napansin ng mag-asawa ang mabilis na paglaki ng kambal. Tuwing gabi nangangaso si Alan upang may mahuling hayop na mapakain sa anak. Ganito palagi ang kanilang ginagawa hanggang sa magdalaga at magbinata ang kambal. Naunang umuwi si Jorela galing sa eskwela. Ilang oras na kasi niyang hinintay ang kanyang kuya Joriel, pero hindi pa siya nito sinundo. Napilitan siyang umuwi dahil bawal sa kanya ang maabutan ng gabi sa daan. Hindi pa niya kontrolado ang pagiging aswang at baka kung ano pang magawa niya. Anak, nasaan ang kuya mo? Bungad agad ni Uping sa anak. Akala ko po nandito na si kuya, ma. Hindi po niya ako sinundo kaya akala ko nauna na siyang umuwi. Saan kaya nagpuntang batang yon? Alan, hindi pa umuwi si Joriel. Pakitawagan mo nga. Sabi niya sa asawa na kararating lang. 5 beses nang tinawagan ni Alan ang cellphone ng anak, pero panay ring lang ito. Kinuha niyang susi ng motor upang puntahan sana ito sa paaralan. Ngunit biglang namilipit sa sakit si Joriela. Sa punitong tiyan at puso dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Pakiwarin niya may sumipa sa kanyang tiyan at sumaksak sa kanyang puso. Bigla-bigla itong umatungal at nag-iba ang kulay ng mata. Agad na pinigilan ni Alan ang anak na naglulupasay sa sahig. Tiyak niyang magiging aswang ito kapag hindi niya napigilan. Ilang segundo at kumalma naman ito hanggang sa napahigbi. Pa, si kuya nasa panganib. Nandoon sila sa lumang pabrika katabi ng paaralan. Umiiyak na sabi nito. Nagimbal sa narinig ang mag-asawa. Ayaw sana nilang isama si Joriela, pero nagpupumilit ito. Sa huli napapayag din silang isama siya. Naririnig na ni Joriela ang lakas ng kanyang kaba. Sumisingot-singot siya upang alamin ang eksaktong lokasyon ng kakambal. Mabilis siyang umakyat sa second floor nang maramdaman muli ang saksak sa kanyang dibdib. Nakasunod naman sa kanyang mga magulang na natatakot at kinakabahan. Sa punyang dibdib habang paakyat hanggang sa masilayan niya ang kaawa-awang sinapit ni Joriel. Napatili siya nang makitang naliligo ito sa sariling dugo. Marami rin ang mga sugat nito habang pinagsisipa ito ng kanilang 5 kaklase. Pinukol niya ng masasamang tingin ang 5 lalaki. Narinig niyang tinatawag siya ng kanyang mga magulang at ni Joriel, pero hindi niya pinansin ang mga ito. Nag-uumapaw ang galit ng kanyang nararamdaman. Umatungal siya ng malakas hanggang sa tubuan na siya ng maitim na mga ugat hanggang sa kanyang pisngi. Naging mapula ang kanyang mga mata. May mga maitim din na balahibo ang tumubo sa buong katawan niya. Naglabasan ang kanyang matutulis na pangil. Humaba ang kanyang mga kuko at naging matalim. Ang kanyang mukha ay naging isang hayop na hindi mo mawari kung anong klaseng hayop.
Nagtakbuhan palayo ang 5 lalaki sa kanyang kambal. Akala niyo makakatakas kayo? Pues, diyan kayo nagkakamali. Dahil walang ni isa sa inyo ang makakalabas dito sa lumang pabrika. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa aking kakambal. Naiintindihan niyo? Magbabayad kayo. Umalingaw-ngaw ang busis ni Joriela sa building. Kakaiba ang busis nito na para itong nasaniban ng masamang espiritu. May naririnig silang busis ng lalaki habang nanilisik ang mga mata nito sa galit. Hindi agad sila nakahuma nang isa-isa silang sinunggaban ni Joriela. Pinilipit ang liig na parang mga hayop. Pinagkakalmot ang tiyan at inihila ang mga bituka. Nagsisigawan sa takot ang 5 kalalakihan. Lumuhod pa ang mga ito at humingi ng tawad. Pero tila naging bingi na si Joriela. Nagkalat ang mga dugo at laman loob sa sahig. Isinubo niya ang puso na tumitibok pa. Mas masarap palang laman loob ng tao kaysa sa hayop. Wika niya sa sarili habang nilalantakan ang mga ito. Naimasmasan si Joriela nang maramdaman ang init ng yakap ng kakambal. Kaya nabitawan niya ang mga hawak na mga laman loob. Umuwi na tayo, kambal. Tara na. Naghihintay na sa atin si Mama at Papa. Umiiyak na pakiusap nito. Nilingon niya ang kakambal at nakita niya na napangiwi ito sa mga sugat na natamo. Umiiyak naman ang kanyang mga magulang na lumapit sa kanya. Tara na anak, tama na yan. Ipapagamot pa natin ang kuya mo. Wala sa sarili na sumunod siya sa pakiusap ng pamilya. Habang umiiyak ang mga ito, na inakay siya pauwi.